Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, Jet, at sa episode na to, samahan niyo ako, check natin itong Dongfang Aeolus E70 Pro. Handa na ba kayo? Tara na! Pinadalhan na naman tayo ng Dongfang ng bagong sasakyan. This time, fully electric. Meet the E70 Pro ng Dongfang Aeolus. Ang power nga pala nitong Dongfang E70 Pro ay 161 horsepower with 230 Nm of torque. Meron itong isang single motor sa harap, powered by 55 kW na battery. O mga katandem, huwag yung hanapin sa gilid ang charger nito. Nasa harapan ng charging ports ito. Nasa gusto sa... O mga katandem, huwag nyo hanapin sa gilid ang charging port ito. Ang charging port ito nasa harapan na nagsusupport ng AC and DC fast charging. Napaka-aggressive nga pala na styling ng Dongfang E70 Pro. Naka-projector na headlights magkabila. Then may malaking grill sa ilalim for ample airflow para sa mga components sa loob ng engine bay. Dito naman tayo sa gilid mga katandem. Unahin na natin yung gulong ha. Ang disc brake nga pala yan is harap and likod ventilated parehas. Ang max ito 17-inch, ang gulong 205/50 R17. O di ba ang lapad, yung kanyang side mirror, power side mirror siya na may signal na rin. And dito naman sa pinto mga katandem, may plastic trim siya sa front and rear doors. Dito naman sa likod mga katandem, umpisa ko lang sa taas. Dito sa part na ito, meron tayong third brake lamp na LED, then meron tayong tail light na merong reverse signal, and syempre yung kanyang brake light. And meron din tayong reverse camera, and sa baba, meron tayong mga parking sensors. Isa pang nagustuhan ko ito mga katandem, yung kanyang bumper may embedded na rear diffuser. Pareso styling niya na aggressive sa harap, dinala rin siya sa likod. Mga katandem, napakalaki ang trunk space ito and tuturo ko sa inyo paano siya buksan. Halika! Oh, di ba? Gamitin niyo lang yung button sa remote. Ang laki ng trunk space, oh! Kasya pa isa! Dito muna tayo sa likod mga katandem. Dito ang seating position ko. Naka-relax ako, may one fist pa na space doon sa driver seat at saka sa tuhod ko. Then pagkakasandal naman ako dito mga katandem, may 4-finger gap doon sa ulo ko going to the headliner. And sa gitna, ang kagandahan dito, may aircon din, may aircon vent. And may dalawang Type A na USB port. And sa safety naman mga katandem, may 3 seatbelts ito, kasama yung passenger sa gitna, and may ISOFIX na rin. Dako naman tayo dito sa harapan. Unahin ko muna yung safety features mga katandem. Meron tong SRS airbag sa driver and passenger. And sa instrument panel naman, seamless yung design niya. Nandito yung instrument panel mo na nandyan yung information mo like yung speedometer, odometer, yung battery status mo, and syempre yung battery range. And yung kanyang infotainment, 9 inches na Android. And yung aircon vent, may 4 siya, 2 sa gitna at magkabilang gilid. And dito naman sa may center console, andito yung pangbukas ng charging port mo sa harapan, pang-off ng traction control, at pag-lock ng charging pin mo. Sa bandang baba naman ng center console, andyan yung pang-start-stop ng engine mo, parking brake, hazard switch, and syempre yung stick shift na napakadali parang joystick lang. Then meron din 2 cup holder at meron center compartment na ganyan kalalim mga katandem. Meron din siyang basement na may charging port na Type A. At pagka kinulang ka naman mga katandem, meron din tong slider socket na pwede mo rin saksakan ng charger pa. Dito naman tayo sa steering mga katandem. Isa sa mga gusto ko styling ng Dongfang Aeolus, yan. Meron siyang flat na part sa ilalim. Then yung controls ng aircon mo na pang-adjust ng fan speed, thermostat nasa may bandang kaliwa. Sa bandang kanan naman, pang-controls ng vent at pang-off ng AC. Sa seats naman mga katandem, hindi magpapahuli to. Napakaganda ng leather seats nito, parang semi-bucket seats na rin. No? Napaka-komportable, malambot talaga. And then, isa pa mga katandem, lastly, ang kanyang glove compartment. Napakalalim, napakalaki. Ang dami mo pwedeng ilagay. May lagayin pa ng ballpen. Oo nga pala, hindi ko nabanggit kanina mga katandem. Ang range nga pala nito pag full charge is 420 kilometers. Saan kaya natin siya pwedeng dalhin? Ang gusto ko yung malayo at mga maraming paahon. Dali natin sa Baguio. Tara na! Happy New Year mga katandem! First day of the year, January 1st, 2026. So, first time natin mag-drive ng EV and first time natin siya ilalayo. So, right now, we're going north. Nasa Tagaytay tayo ngayon. And ida-drive natin tong Dongfang Aeolus E70 Pro. And titignan natin kung palag ba siya ng paakyat at syempre pang malayuan. Ang rated nga pala na mileage ito, mga katandem, is at 420 kilometers sa isang full charge.
So titingnan natin kung gaano siya katipid at kalakas, no, paakyat. So we're coming from Tagaytay. Kanina nung umalis tayo ng bahay, we're at 249 kilometers yung ating odometer. And yung range naman natin is at 396. So yun, lahat i-charge, yung pag-charge natin and yung kilometrahe natin, i-read natin lahat. And let's see kung kakayanin ba siya talaga na isang full charge. So pero syempre hindi natin siya sasagarin mga katandem, no. Ang plano kasi namin mga katandem is kung madediretso namin sa taas ng Baguio, dyan na lang kami mag-charge, or before kami umakyat ng Cannon Road, kung mag-charge na kami sa Rosario La Union. So yun, stick around mga katandem, samahan nyo ako. So mga katandem, quick update lang tayo, no? Andito na tayo sa NLEX ngayon. I think nasa around Bulacan na kami, Marilao. Na-travel na natin so far is at 88.6 kilometers. Pero surprisingly mga katandem, from 396 na range niya, ang nababawas pa lang ay 56 kilometers. So lamang pa yung na-travel natin na kilometers dun sa nabawas dun sa range natin. Average speed ko since umalis kami Tagaytay is at 70, pero nung nakarating ako ng expressway from yung SLEX, nag-average tayo ng 80-90 kilometers per hour. Surprisingly matipid siya mga katandem, no? So hindi tayo nagpapatay na AC. So yun, yung kung paano siya ginagamit, though hindi lang talaga nag-speeding, no? So ang ginagawa kong technique dito mga katandem, hindi naman ako nag-hyper mileage, pero minilimit ko lang yung power ko kasi may kita mo rito mga katandem, no, doon sa dash sa instrument panel niya, yung charge and power mo, yung bar na ginagamit mo, nag-charge ka ba or gumagamit ka ng power. So ang ginagawa ko mga katandem, yung power ko nililimit ko lang sa 2 bars. So nangyayari, hindi siya masyado kumakain ng kuryente pero na-maintain ko yung speed, no, di ba? So pero sa tingin ko mga katandem, once umakyat tayo ng Baguio doon sa mga paakyat talaga, medyo kakain talaga siya ng kuryente or yung nung range natin. So yun, update ko kayo mamaya mga katandem. So yun na nga mga katandem, nakarating kami ng Baguio. Pero actually I would say mga katandem na mararating niya yung full charge if you're coming from Manila. Pero alanganin talaga kasi nanggaling kami ng Tagaytay. So what we did, nag-charge kami ng konti along the way. Nakarating kami ng Baguio din. Nung pagdating namin ng Baguio, nag-charge ulit kami just to make sure na may makapasyal. Kasi syempre, pagka may EV ka mga katandem, I would recommend na you plan your trips accordingly, na properly, para hindi kayo yung nagkukumahog maghanap ng charging area. At saka syempre, alamin nyo rin kung saan may mga charging facilities. Also, mga katandem, yung charging cables, yan, isang naging problema ko dito. Well, I would not say na I would not say na it's a problem, no. Naging issue ko lang sa sarili ko kasi hindi ko napaghandaan, no. Not sure kung meron si Dongfeng, no, na Dongfang na kasama na na charging adapters and everything. Pero kasi pag bumili ka nito mga katandem, meron siyang may kasama siya na wall charger, 7 kilowatt. Free yun mga katandem. So ang gagawin nyo na lang, ipapa-install nyo na lang siya sa certified or tsaka professional na electrician. Syempre, using the correct gauge of wires, breakers, yan, para safe tayo syempre. Yun. Pero aside from that mga katandem, tong E70 Pro ng Dongfang is also supporting DC fast charging. So yung kanyang GBT port mga katandem, no, kasi may dalawang charger doon. Not sure kasi hindi pa ako masyado familiar. Familiarize ko muna sarili ko sa mga charging mga charging ports ng EV. Kasi actually first EV ko to na din-drive. Tapos first time ko pa ni long drive. Lakas ng loob ko nga eh. So yun, lakas na talaga loob. Kasi ito, on its single full charge mga katandem, it can reach up to 420 kilometers yung range niya. Pero that will be on a good day or yung good scenario, no? Like puro highway ka, walang traffic, no? Pero I would say realistically, kasama yung mga traffic, mga paahon, kaya niya mag-cover ng 340 to 350. Yun lang, estimate ko lang yun. Hindi ko yun talaga yung range niya. So yun, okay yung paahon niya, kayang-kaya kami actually. Tatlo kaming adults, may dalawang kasamang bata. Tapos may mga bagahe kami sa likod, halos puno yung truck. Nung nag-charge ako sa 22 kilowatt na charger, parang from around 25%, it took me about 6 to 7 hours para ma-reach ko yung 95% na state of charge yun. So medyo matagal lang talaga. So kailangan talaga planuhin nyo yung mga trip nyo mga katandem. Pero syempre dito nandito tayo sa Baguio, walang problema siya sa mga paahon. Dito ngayon tayo sa sa Mines View.
Yan, binabaybay natin yung Vines View, walang problema, kayang-kaya niya. Pero ako kasi baka tandem, no, hindi ko siya masyadong binabaon yung yung accelerator, kasi the more na binabaon mo yung accelerator, the more na siya na mas mabilis ma-deplete yung battery. So yun, talagang kailangan lang hindi ka light foot dito para para matipid din yung consumption niya sa electricity. Then, speaking of yung driving experience, no, mga tandem, ang gusto ko dito, yung kanyang manibela is medyo mabigat ng konti, which is good. Actually, for city driving, magaan siya, pero sa highway, okay siya, mabigat siya, which is a plus for me. Suspension medyo bouncy, pero komportable. Ang gusto ko rito, komportable yung mga seats niya. Leather seats na nga pala siya, mga tandem, no. Pleasant morning sa inyo, mga katandem. So right now we're in Baguio City. Drive natin tong Dongfang Aeolus E70 Pro. So this is a full EV na sedan. Napakaluwag ng trunk space, maluwag yung passenger seat sa likod. Actually, magandang target ito is for private use, and syempre for fleet use, dahil nga yung range nito, mga katandem, is 420 kilometers at full charge. So it's using a 55.9 sa pagkakaalam ko na kilowatt hour na battery. So ito, yan, no, sabak agad tayo akyatan, mga katandem, oh. Grabe, oh. Ahon yan. Full kami, puno kami. Yan. So I'm just using 2 bars of power. Hindi ko siya masyadong binabaon, syempre kasi, mga katandem, para hindi ka masyadong ma-access sa kuryente or sa battery power. Medyo ganan mo lang yung tapak sa accelerator, kasi aahon naman siya kahit dahan-dahan lang, mga katandem. Kayang-kaya niya, pero pwede yung pabilisin kung gusto mo. Though yun, mas magagamit lang talaga siya ng mas maraming power. Yan. Then dito naman sa mga ganitong palusong, yan, palusong siya. Magka-charge naman siya ngayon, di ba? So bumabalik din yung power. So actually, ang pagkakaano ko rito, nung una, kala ko ma-access siya sa battery power, pero hindi pala. Dahil siya, nag-recharge siya pagka sa mga palusong eh. Yan, so yung setting ko nga pala ngayon sa power recovery niya is at yung strong. So malakas siya mag-recover ng power. Then, mga katandem, pansin ko rin yung kanyang suspension, napakaganda, no? Malambot, hindi siya matigas. Though yung may napansin ko lang talaga, mga katandem, kasama naman din yun talaga ng malambot na suspension, yung body roll niya, medyo mabody roll siya, ng mga katandem. So ito nga pala, ang trick na pala nandito, medyo maganda kasi ang punta natin, mga katandem, na nagpunta kami rito January 1 as in, abutan pa naman yung free toll ng ng lahat ng expressways eh. So from SLEX kami, so we came from Tagaytay. Though, mga katandem, yung full charge nito, I would say naaabot siya coming from Manila. Kami kasi, we need to charge kasi pagdating namin ng La Union, kasi galing kami ng Tagaytay. So that adds up, I think, around 50 to 60 kilometers din from going to Manila, then going to Baguio, no. Yeah, actually, mga katandem, overall so far, matipid siya gamitin sa akala ko nga malakas siyang kumusumo ng power pag nasa Baguio ka. Yun pala, hindi naman pala. So kahapon kasi, nung nilabas namin siya, nasa around 384 ata yung kasi hindi namin na full charge eh. So na-charge namin siya up to 384. Namasyal din kami kagabi, nagdagdag kami sa mileage niya ng around 20 kilometers. Siguro naka 10 kilometers kami today, and nasa 352 pa rin yung range niya. So yun, for me, magagamit namin to siguro mga around 250 kung mamasyal talaga kami din sa Baguio City. So ang gagawin na lang namin, mga katandem, no, pag uwi namin, muna kami, mag-charge muna kami ulit sa Camp John Hay, then dire-diretso na kami to Cavite. From there, we will check kung kaya pa nating makaabot sa bahay ng hindi nagka-charge. Though I would say na kailangan mag-charge. I would plano pa rin talaga mag-charge para sure na talagang hindi kami nangangamba sa kasi mamaya ma-traffic tayo bukas dahil tomorrow bababa na kami. We're expecting traffic kasi Sabado or Saturday. So ngayon medyo matraffic na sa Baguio kasi kahapon siguro yung mga tao nagpahinga lang sa bahay. Tsaka marami din kasing saradong establishment kahapon. So ngayon medyo marami nang bukas. Yan, medyo matraffic na. Wrap up tayo ng video. Right now, pababa na kami. Pabalik na kami ng Seramax Philippines sa Dasmariñas. And nandito tayo ngayon sa Luwakan Road. Kasi Cannon Road ang gagawin nating daan.
Mas malapit kasi siya and so far okay naman. Pagdaan naman namin nung packet kami, maayos naman siya. May konti lang mga ginagawa. Quick stop lang kami sa Camp John Hay. Nag-top up lang kami ng aming charge. Right now, our range is at 398 kilometers, no? So we're expecting na hindi ito halos mababawasan kasi puro pababa. So puro charging tayo dito sa pababa na to. Makalibre tayo ng mga about 30 kilometers na range din. Based sa aking test results mga katandem, from Tagaytay going to Baguio, may kasamang libot, then back here sa Dasmariñas, Cavite, ang na-cover namin na total na kilometers is 672. Then ang aming total cost naman na pang-charge is 1,548. So pag dinivide natin siya mga katandem, ang nakuha naming cost is 2.3 pesos per kilometer. Which is pagka-convert mo na naman siya sa gasolina mga katandem, ang consumption niya is 26 kilometers per liter. O diba, napakatipid? Kaya kung interested kayo mag full electric vehicle, try nyo itong Dongfang E70 Pro. Maraming salamat nga pala sa Dongfang Philippines at sa Legado Motors sa pagpapahiram sa amin ng Dongfang E70 Pro. O mga katandem, sana may natutunan kayo sa video namin ngayon. Next video na! Mula kay Arnold at Elaine, RIT, riding in tandem, RIT, riding in tandem, RIT, riding in tandem, siksik impormasyon mula kay Arnold at Elaine.